Radyo Inquirer 990. Kasapi ng KBP. Hatid ay balanseng pagbabalita. Walang takot na pamamahayag. DZIQ, Radyo Inquirer 990. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! Yes, good morning! Good morning mga ka-Bigatin. Welcome po dito sa Bigatin Radio sa Radyo Inquirer, 9:90 AM. Marami po tayong pag-uusapan. Halloween ba ngayon, pare ko? Oo, Happy Halloween. Happy Halloween. Marami tayong pag-uusapan ng mga negosyo ng mga ating mga kaibigan mula sa Idea Space at yung suking-suki natin mula sa Zeno. Introduce na natin ngayon mga magandang lalaki na kasama ko ngayon dito. Mula sa Hong Kong pa. Mukhang puyat ka pa, bro. Si JD ng Zeno. Good morning, pare. Good morning sa ating mga kabigatin. Pangilan na ba natin yun? Itong bisita, apat na. Pang-apat na. Mukhang malayo na yung narating natin, bro. Oo. Paunti-unti, mararating natin yung ating pangarap. Diba? Siyempre, hindi mo magagawa yan walang suporta ni Mrs. Oh, siyempre. Diba? Palakpakan naman natin. And also, makakasama po natin ngayon si Jos Delaliana ng Tactiles Corporation. Jos, kamusta? Hello, magandang umaga din. Balita, doon sa iCube natin. Very ngayon. Very busy kami ngayon kasi nagpe-prepare kami sa aming product launch. Kailan yan? November 9. November 9. Okay. Yung product natin is yung iCube. Okay, sige. Unahin muna natin kumpare natin na yung suking-suki natin dito, si JD. JD, mula nung nagpunta ka nung last time dito, di ba? Balitaan mo kami ano yung mga bago natin, ano yung mga nagawa ng Inazino? I think nung last time na pumunta dito, kasama natin yata sila Jet na no? Oo, sila Dale. Sila Dale, di ba? Oo. So, mula noon, may mga event like yung KL Converge. Ang pinakamalaki yung sa Tokyo Game Show. So, nakapasok kasi yung game out of thousands. Noong una pa lang sa Steam Engine ka, di ba? Actually, yung Tokyo Game Show kasi is one of the biggest gaming conference in the world. Okay. So, daily, merong 100,000 visitors. Yung iba, nagche-check ng game. Siyempre, iba malalaking gaming studio. So, luckily, napili yung game para makapag-exhibit and nabigyan ng chance para makita ng mga Japanese. So, nung naglalaro sila, nakukompare nila sa malalaking title, kagaya ng Silent Hill, Resident Evil. So, mataas yung respect kasi nila sa horror. And then at that time, nakatch din kasi siya ng mga YouTuber, vlogger from Germany, Russia, ongoing ngayon. So, yung downloads is continuous. Nadadagdagan siya daily. Ibig sabihin, pagka nadadagdagan ng downloads, nadadagdagan yung pera. Nandun na. Pero nandun yung pressure para dagdagan pa ng feature. Kasi pag natapos mo yung game, mapipil mo parang episodic siya. To be continued. So, mabibitin yon. Mag-contact yon kung kailan na naman uli yung updates, ganyan. So, tapos yung team ba natin, JD, Filipino ba karamihan? Lahat Filipino. Lahat yung gumawa nun, lahat Filipino? Lahat, magmula sa sound. Ang sound designer ko is, sound designer din siya sa Aswang Chronicles, Kubot. So, and then, lahat kami, Filipino talaga. Galing, no? Galing talaga ng Pilipino, Diyos, di ba? So, magmula sa sounds, art, yan, programming. Yung
updates ba, gano'ng katagal? Itong game na to, gano'n ba sa katagal talaga gawin? Actually, 2 years in the making na to eh. Yung pinaka-novel nito, matagal ko nang nasulat. Mhm. Tapos 1 year... Ikaw yung nagsulat? Oo. Ongoing yung Pagsusulat. updates niya. So 1 year and 6 months na yung development talaga niya, yung full development. Ngayon, nasa Alpha 1 na yung game, 107. Mhm. Bago, hopefully by first week, may update na naman uli, 108. So, medyo, siya, increment niya is hindi siya biglaan. Mhm. Nagpa-patch kami, tapos nag-a-announce din ako sa social media, saka sa Steam, Mhm. kapag merong updates. Tapos, chine-check namin from time to time yung mga feedback nila. Ongoing yung kasi... Sa updates ba, wala na silang additional na babayaran? Wala na. All, na yun, free na yung game. Once na mabili mo siya, lifetime na yun. Unless meron kaming i-offer na more content. Yun, pwede naming ibenta uli yun. So, matagal pa yun kasi kailangan mo na matapos ng full yung game. Mhm. Tapos may panibago? Yung panibago content lang yun. Parang expansion lang ng maps, additional character, ganyan. Maraming pwedeng i-offer. So, depende rin sa flow kasi naka-base kami sa community ng mga gamer na enthusiast. Kasi normally, pagka yung last update namin from pre-alpha, mga 006 yata yun, tapos 3 months ang lumipas. Medyo naiinip na sila. Hindi pa? Tapos biglang in-update namin sila, lalabas na yung Alpha 1. So yun, tuwan-tuwa sila. Tapos timing yun, tiniming namin sa malaking conference. Mhm. Yun. So... May in-expect ba natin mas maraming downloads ngayong araw na to? No expectation naman all the time eh. Okay. Ever since di ako May promotion ba kayo ngayon? Kasi actually, sa totoo lang, ang mga downloads na nakuha namin, sa ngayon hindi ko talaga ina-expect yun. Kasi ini-expect ko yung full version next year. Doon ko talaga ina-expect pa ng malaking download. Ngayon, no expectation. Kasi imagine, ano pa yung game eh. Hindi pa naman siya talaga tapos. Ang nangyayari ngayon, medyo mabibiting ka sa dulo. Kasi Ayun ang maganda. to be continued. Oo. Parang ka nanonood ng Walking Dead. Okay. So, ganun yung feeling Di niya. ba sabi mo dati may partner ka? Di kasi minabasa ko din sa Facebook si Anderson Tan. Yung ba yung partner mo dati pa o bago lang? Bago lang siya. Pumasok siya. Okay. Nag-meet kami. Ano ba background niya? Parang nakita ko yung background niya, parang mabigat din, ha? Actually, may exit siya ng dalawang company. Meron na. Ano yung company na? Kapite Amo tsaka Digital Colombia. Okay. Ano yun? Anong klase mga startup yun? Yung Digital Colombia, yung Nikon Philippines. Ganun ba? Tsaka Kapite Amo, yung nabili ni Jollibee. Oo. Yun. Mabigat. So, Pilipino rin ba to? No. Looking forward, mas makakabuelo kami sa mga susunod na title, tsaka sa patapos na rin naman yung Nightfall. So, palalakihin talaga namin yung company. Okay. Ibig sabihin, pagkatapos ng Nightfall, meron pang susunod na, no? Yung actually kasado na eh. Yung nasa Steam Greenlight na. Tinatawag siyang Orient Blade, ang inspiration na Perlas ng Silangan. Ano naman klase itong ano na to? Ito naman, kung yung aswang sa Nightfall, ito Bakunawa. Yung Moon Eater natin. Dragon ng Pilipinas. Anong klase yun? Anong klaseng laro naman yun? Ito medyo action-adventure na. Action-adventure, platformer, tapos... Abangan na ba natin yan? Malapit na ba? Matagal pa ito. Teaser trailer pa lang lumabas. So, nagka-campaign kami. Okay. Kagaya ng Nightfall, merong 30,000 votes sa Steam. So, as early as now, 2015, nagka-campaign na kami. Hopefully, by 2016, so, timing tapos na yung Nightfall, ikakasa na namin yung next na game. Mabigat, ha? Marami pala talaga mas ambitious to kaysa sa Nightfall. Yung susunod. Bakit? Kasi maraming character to eh. Parang Avenger, ganyan. Pero ito, lahat ng lore sa Pilipinas. Bago pa dumating ang mga Espanyol. Ilan ba staff mo ngayon? Ngayon, nasa 14 kami. Including yung intern. Oo. 14? Marami na rin, ha? Nung nag-usap tayo dito, parang konti lang. Mga nasa 8 yun. Nung nandito ka lang. Parang medyo nag-times 2. Di ba? Ibig sabihin yung revenue niyan, times 2 na rin. Sana nga lahat ng sa startup community natin, lahat maging katulad mo eh. 'Di ba? Lahat maging successful kahit papaano, 'di ba?
Tapos, meron ka naging award. Oh. Ayun, actually, no expectation yun. Biglaan ba yan? Biglaan to last 2 weeks ago. Parang sabi nila, Tinawagan ka lang? nominated daw ako, submit ako ng documents, Okay. lahat, corporate documents. Siyempre, napaka-importante, nagbayad ka ng tax. Tapos, So, yun ang mga part na requirements nila. Tapos, involvement ko sa community. Part kasi ako sa education system sa gaming. And yung participation ko rin sa lahat sa buong industriya ng game development saka sa startup community. And then nagpanelist, merong panel, tapos nagpresent ako sa kanila. Nakapasok ko sa finalist, tapos no expectation after that. Tapos nag-email na lang sila na meron daw awarding. Awarding. Oh, Sinabi na kagad ikaw? Pina-attend ka lang muna? Actually, sinabi na nila. Ano ba yung award natin? Outstanding Young Entrepreneur. Ibig sabihin, young, bata ka pa. 30 pa lang naman ako. hanggang 40 yun. Hanggang 40 ba? So, sa NCR and the whole Philippines, ikaw? NCR tsaka buong Pilipinas. Kilala ba natin yung medyo nakatapat mo, nakalaban? Hindi naman actually nakalaban, yung mga ibang nominated. Nominated, I think si mga nominees, Paul Caliber. Ano mo na yan? Yung iba kasi ibang industriya, hindi sa tech eh. Meron pang... Bakit ikaw kaya pinili? No? Dapat na-interview natin sila. No? Hindi baka raw, maswang sila, ganun ba? Siguro, medyo iba lang yung... Hindi naman dinaan sa gandang lalaki, pare. Kasama ba yun sa percentage? Ibig sabihin, ang galing, no? Sa NCR, tas the whole Philippines, ibig sabihin, pagka NCR, meron ka pang, sa whole Philippines, may nakalabang ka sa iba, sa Cebu, ganun ba? Buong Pilipinas. Iba-ibang industriya, may may yung category mo ba? By category ba yan? O sa buong Pilipinas, yan lang yun? Buong Pilipinas, yun na yun eh. Under ng... Kasi iba-ibang categories na lang. Walang iba-ibang categories. Kumbaga, isa lang. Isa lang talaga. Outstanding Young Entrepreneur. Yun na talaga lahat. Bigating ka na talaga, bro. So, meron ding mga sa ibang industriya kagaya ng mga spa, ganyan, tsaka mga restaurant. Hindi, isip ko yan, bakit ikaw yung pinili? Bakit hindi si Paul, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Hindi mo masasagot. Dapat sa kanila natin tanongin. Oo. Ano ba yung abangan pa natin sa'yo? Marami kaming sorpresa. Pahapyaw lang, pasilip kang konti. Before matapos yung end of the year, December, meron kaming update. Isang malaking update para sa Nightfall. Aabangin kasi sa mga interview ko, nasasabi ko na rin naman eh. Kung si Ara, na-interview ka na. Si Ara Cruz. Saan ka na-interview? Sa ANC? ANC. Ano pa? Sa Umagang Kay Ganda. Saka yun, mga vlog. Pero at least, di ba? Nauna ka sa amin. Oo naman. Di ba? Nauna ka. Una ako nakadiscover sa'yo I think talagang promising company, di ba? Oo. Kamusta pare yung interview natin? Okay naman. Kasi iba-iba yung yung nakikita yung audience. Napapaliwanag ko kung ano yung gusto. Ano yan? Tinawagan ka lang nila? O may nag-refer ba? Oo, meron. May mga referral din. So, halo-halo eh. Kung may nare-receive na lang din sa Facebook. So, yun. Grab lang ng grab. Yung sa gaming community sa Pilipinas, gaano nakasikat ang Nightfall? Kasi yung first ever na esports gaming summit sa Pilipinas last year, dun kasi nag-take off yung Nightfall. Wala pa siya sa Steam. So, yung sa 30,000 votes, 40% of that ang bumoto Pilipino. So, malaking factor yun. Kasi dito sa atin, meron tayong close to 30 million gamers sa buong Pilipinas. Dito sa atin, Oo. Active lahat halos. Oo. Ang may Steam doon, halos nasa... Willing ba yung magbayad? More or less? Ilang percent ang willing magbayad doon? Actually, sa percentage na nagbabayad, as long as sila is hook up sa mga known game ngayon, willing naman sila magbayad eh. Yung iba nga nagugulat eh. Like itong last na event, nagugulat sila, meron pala tayong games na gawa sa Pilipinas or ginagawa ng mga Pilipino. So, part of that, syempre, kailangan ipiplease mo sila kasi sa experience namin, talagang number one yung kailangan pinibilis mo sila eh. Pagka may binigay silang negative feedback, ngayon nga, napaka-generous kasi i-email ka na lang nila, ipipm ka nila sa Facebook na ito yung ayaw nila. So, kailangan babalikan mo sila.
na maghintay lang kayong konti. Kasi ito lang yung... Karaniwan ba? Ano ba yung mga request? Bitin ba sila? Ganon? Nung una kasi, honestly naman, nung nag-take off siya, napaka-crappy nung mga graphics. So, in-improve namin yun. Ginandahan talaga namin. Di pinapakita naman namin kasi na-update namin sila. No? Ito na yung bagong design ng aswang. Ito na yung bagong design ng mga character. The more, kasi community-driven eh. Napaka-importante nung interaction sa kanila. Hindi, pag sa mga gamer kasi, hindi mo pwedeng i-bypass na ikaw ang masusunod. Dapat ito yung gusto kong style. Hindi. Kailangan majority sila. Kung ano gusto nila. Oo, okay sila. So, sa tingin ko yun yung naging isang advantage na pinoprovide mo yung kung ano yung gusto ng mga gamer or consumer. Ibig sabihin yan, pare ko, kunyari may nag-request na, pwede ba yun? Nasali ako, pangalan ko. May mga request bang ganun? Na isa ako sa mga bida? Mahal yun, babayaran ko ba yun? Pwede ba yun? Ibang usapan na yun. Baka ma-modify na yung storya. Ang pwede lang yung mga pagdating sa art style, yung mga ibang lore sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Halimbawa, yung aswang kasi iba-ibang version yan eh. Halos lahat ba ng aswang na-cover nyo na? Sinisynchronize namin as much as possible. Ano bang aswang na hindi namin alam? May mga halo-halo yun, may mga tik-tik, iba-iba eh. So, bawat probinsya may iba-ibang version. So, kailangan nagmi-meet siya. And then, tinitwist na lang namin. So, syempre, video game siya. Hindi naman siya kailangan mag-follow talaga ng kung ano yung nasa specific na lugar. So, pagka pinasukan na namin ng creative imagination, ito yung ganito dapat siya. So, agree naman sila. As long as nandun yung mga inputs nila. Paano ba kayo mag-work sa team? Bossing ba dating mo? Hindi naman. Hindi naman. Open eh. Okay. Kasi... Ano ba sikreto mo? Mahirap sabihin yung sikreto eh. Hindi, as a leader, para at least yung mga nakikinig sa atin. Open ako sa idea. Once na magbigay ako ng inputs, pinapabayaan ko sila sa idea nila. Kasi bigayan yan eh. Kailangan na babalanse. Lahat napapakinggan yung idea. And hindi lahat sa akin nanggagaling yung idea. So, pag diniscuss ko sa kanila kung ano yung pinaka-overview ng gusto ko, babalik sa akin yun na mas enhance. Yun ang ina-expect ko. Ano yung pinakamahirap na, as a CEO, ano yung pinakamahirap sa yung ginawa o gagawin? Sa'yo, nakaasa kasi lahat ng tao, di ba? Maraming mahirap. Number one dyan yung, syempre, nung nag-start ako, solo founder ako eh. Oo. Bootstrap all the way to 7 years. 7 years. Oo. Tapos, along the way, parang mapoprostrate ka na. Kasi, syempre... Buti hindi ka bumitaw. Oo. Nung nagsimula ako, yung third generation ko ngayon ng mga employee, nung unang generation, syempre, mahirap paniwalaan yung mga sinasabi ko. Totoo. Kahit na lagyan ko ng prototype yan, mock-up yan. Siyempre, close to impossibility yung end na mangyayari niya. So, ngayon kasi mas madali na silang... Medyo nakikita na nila yung Oo. At saka, ang words of encouragement ko, hindi siya for the money. Actually, for the pride of the country. Yun ang motivation ko sa kanila. Kasi ako, sabi ko sa kanila, sa 7 taon na yun, hindi ako na-tempt na magtrabaho sa ibang bansa kahit na sobrang dami ng offer. So, ang priority ko kasi dito talaga. Dito sa Pilipinas natin magawa. Kasi nakasalalay dito pagka nakagawa tayo ng content. Nakita ko na sa ibang bansa eh. Parang pala isang bayani, no? Palakpakan ka dapat. Hindi, mahirap yun. No? Kahit naman, ibig sabihin, honestly, syempre may asawa ka, di ba? Mas maganda yung offer sa ibang bansa. Mahirap tanggihan. Mahirap yun. Di ba? Okay lang sana kung binata. Mas maganda pa talaga yung offer dito. For 7 years, parang kung papasukin mo yan, kung titignan mo, walang kasiguraduhan. Mahirap, no? Pero at least, di ba, nagbunga lahat. Ang naging motivation ko. Ano ba talaga yung inspiration mo? Ano ba yung motivation mo? Driven kasi ako. Gusto ko, nagagawa ko yung purse eh. So, naging motivation ko rin yun eh. Tapos, siyempre, hindi ako bumibitaw sa bansa. Wala akong pakialam kung anong nangyayari sa labas. Basta, gawa lang ng gawa. Okay. Ano ba, abangan natin, gaano kalaki ba yung sasakupin ng Zino sa buong Pilipinas? In that next 5 years?
Siguro, hindi siya magandang term yung sasakupin eh. Alliance siguro. Okay. Parang kumbaga sa Clash of Clan. Okay. The more alliance. Alliance talaga, Mas siguro mas magiging wide and global pa. Kasi ang target namin global talaga. Ano kayo susunod mong award, no? Mm. Inaabangan ko na the next 5 years eh. Di ba? Nakuha mo na sa NCR sa sino pa kaya dapat mo maipa-impress? Bas-basan ka kaya ni Queen Elizabeth? Okay na ako ngayon kasi hindi ko naman ine-expect eh. Sa totoo lang, wala akong expectation sa sariling bansa na mag-earn ka ng kahit papaano makita yung ginagawa mo. Okay na ako doon. Masaya na ako. Actually, overwhelmed nga. Never naman ako nag-expect. Okay. So, at least ngayon, kahit pa paano napapansin naman yung contribution mo. Oo naman. Nagkaroon ka ng award. Malaki kapansin-pansin yun. Hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng award, di ba? So, thankful ako. Lalo ako mamotivate. Parang pakiramdam ko, binigyan ako ng 20 to 50 years para mas lalong mamotivate. Kasi dati yung lifespan ko hanggang 10 years na lang eh. Ganun ba? Kasi naka 7 years na ako. Naka 7 years na. 3 more years to go. ang ano mo, taning mo sana 3 years. Yung binibigyan na nga ako ng taning ng misis ko hanggang ngayong 2015 na lang. Buti hindi mo mitaw. Tanggapin mo na yung mga offer mo. Mabigat Oo. Di ba? At least, di ba, nagkaroon ka ng tinalo mo, di ba? Young entrepreneurs, ang dami nun. Di ba? Malamang ginaan na lang sa gandang lalaki. Hindi, mabigat yung mga hindi ako rin mapaniwala sa totoo lang nung nakita ko. Inisip ko, marami libo kayo siguro pinagpilian doon. Di ba? Tapos ikaw yung di ba? Tapos naging finalist na sa 20. So, mabigat. Mamaya si Mrs. pagsasalitan natin. Mamaya pag break natin, babalik po tayo. Magko-commercial lang po tayo. All over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. May bibilhin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa vigatintrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga. May problema ba sa car insurance mo? Kailangan mo ng matinding serbisyo? Dito ka na sa Ants Insurance Agency. Serbisyo garantisado. Tawag agad sa telephone number 374-8900. Yes, nagbabalik po ang Bigatin dito sa Radyo Inquirer, 990 AM. JD! Yes. Okay. Napag-usapan natin, di ba, yung awards. Ano ba yung tinatarget mo pang award? Hindi ako nag-expect ng award. Kaya pala binibigay sa'yo eh. Ini-expect ko matapos ko yung mga ginagawa kong produkto, games, ganyan. Pwede yata, mo dun eh. Para pagsalitain natin. Dito lang. Open naman yung mic. Yan. Open ba? Sige. Yan. Narinig, di ba? Pakilala mo naman. Yung misis ko, si Ann Abenasa. Narinig ba? Narinig. Okay, sige. Ano yung masasabi mo naman sa mister mo naman? Marami. I'm so proud of him. Kasi sa lahat ng mga sinacrifice niya, paid off naman lahat. And good thing hindi naman kami nag-give up together. Oo, di ba? Ang hirap for 7 years. It's almost na mag-give up na, pero sabi ko, antay na lang. Oo. Antay na konti. Oo, di ba? Yung konti na yun, JD. Ang laki ng binigay, no? Parang bumuhos. Kasama yung panalangin eh. Kasi 2015 talaga. End of 2015 na. Hindi nga, totoo. So, ang deadline ko sa sarili ko. Talagang ibinigay, no? Oo eh. So, sabi ko... Siguro, grabe ka magdasal, no? Nung dinasal mo, malapit na yan. Sabi ko, eto na. Sabi ko, totodo ko na talaga to. Eh, sabi ko kay God. So, yun. Di ko na-expect. Buti dumating din si Anderson Tan. So yun na. Bago ba yung mga awards mo, dumating na siya?
Kailan siya dumating? Parang yung slingshot kasi, yun ang nag-open lahat eh. Ganun ba? Nung nag-present ako eh. Oo. Pakiramdam ko epic yun eh. Yung nag-present ako, hindi ko na marinig yung boses ko. Oo. Yung slide ko, natapos ko, hindi ko na talaga marinig yung boses ko. Ang ingay ng tao. So, yun, marami. Doon mo kilala si Anderson ba? Oo, maraming lumapit sa akin nun eh. Pagkatapos ng presentation ko. Dapat nun pa pala, no? Oo. So, okay naman. So, ngayon, all the way, may downloads, tapos may pumasok na angel investment. Yun. So, medyo malaki ba yung angel investment? Tama lang. Okay naman. So, okay. secured yung in the next, plus yung At least, di ba, binigay? Yeah. No? Ano ba masasabi personal sa kanya? Para tayong library, ano ba masasabi mo? Ako, Oh. sa kanya. Yung mic. Well, siguro, thankful kay God. Kasi, yung talent na binigay sa kanya. So, nagamit niya ng gusto. To influence others para mag-inspire. So, ayun. Yun, sige. Maraming salamat. Galing. Hindi, nakakatuwa kasi istorya nyo. Di ba? Meron kang taning na hanggang 2015 eh. Di ba? Tapos yung parang, yung last quarter na lang, humabol pa, no? Oo nga eh. Naka-home run pa, parang. Hindi ko alam yun, ha? Hindi ko alam na 2015, ha? Nung nagkita tayo, 2014 pa eh. Sabi ko, na yun eh. Sagad na ako nun eh. Talagang savings ko, below maintaining na. Tapos, gumagawa ako ng mga freelance project. Parang pinapasweldo ko na sa tao ko yun eh. Sinabi mo na sa akin, di ba? Ikaw na Ako na mismo nagtatrabaho para sa kanila. Okay, sige. Babalikan po natin si JD. Josh, balitaan mo kami doon sa yung ginawa niyong commercial. So basically, magla-launch kami ng crowdfunding campaign by November 9. And one of the main requirements para mag-succeed yung campaign is meron ka talagang video. So it is effective naman eh. Yeah, it's actually very expensive, Parang we sold our arm and a leg for that. Pero it's one of the risks na the entire team thinks na we should take. And so far, the result seems okay. Pero makikita talaga yung actual na sana ma-convert natin into revenue. Hopefully ma-convert siya into revenue. Tapos yung market ngayon ng iQ, saan ba ngayon ang market natin? Ngayon, so we are actually selling units now on a limited basis. Same reason kay JD na we need to test it out, get customer feedback kung ano yung mga kailangan baguhin para ma-perfect yung product. And majority ng sales namin is ang sales namin is in 3 countries, Philippines, in Singapore at saka New Zealand. And majority yung biggest of that, market mo na New Zealand. New Zealand ngayon. Yes, New Zealand and Australia. Before, how much that? Ngayon, actually ngayon, the sets before yung nagpunta ka rito, magkano yung price natin nun? The last time hindi pa nga tapos yung produkto nun eh. Pero yung first price namin when we released the product for sale last July, it's at $600 for schools. Ngayon, so mga nasa around 28,000 pesos siya. Ngayon. So i-release namin yung ila-launch namin sa Indiegogo. We dropped the price to starting at $130. Sige, explain muna natin ano ba yung product natin? So basically, ang tagline namin is it's a toy that connects play to education. So we are a team that is very passionate about science and STEM, and we believe talaga na parang to actually affect like the economy of any region, you have to invest in science and motivate kids to actually take science, right? So and for kids mostly, one of the first things that give them the idea na, hey, this is a career na I would want to take, is yung mga unang laruan na nahawakan nila. Yung mga first Lego mo, mga first toy car mo, first robot mo. So, that's the reason on why we decided na, okay, we want to create something. And
what we want to create is a toy that would teach electronics. Kasi parang right now, if you see kung ano talaga yung skill that is needed in a lot of industry, if you have knowledge in two things, electronics at saka programming, you can practically do anything you want. Anong klase ba to? Yung iCubes natin eh. Ano yung mga parts niya? Kasi mamaya ako nakakatakot, may anak ako, di ba? Mamaya maglaro. Eh, mamaya makuryente naman. Yeah. Safe yun. It's totally safe. Actually, yung kuryente na dumadaloy doon is Ilang volts ba? 5. So parang it's the same na ng current that you use on your mouse. So hindi talaga siya dangerous. In fact, yung safety standard that we would be following for the design at saka certification ng product is the same standard that big companies like Lego is actually following. So we designed it to make sure na talagang safe siya. Tapos tanong ko lang, yung meron ba tayo study ng mga naglalarong bata kung ano yung natututunan nila talaga after nung naglaro sila or before nung naglaro sila? It's actually quite well, we were very happy with the results. So yung mga unang units namin, May like yung mga comments ba ng parents? they like it, specifically teachers. Kasi yung mga unang sales namin went to schools. So parang one of the things that they do is parang, hey, let's hold like a pilot session where they would like put the kit in front of the kids and just let them play with it. So we captured that on video. Actually, we uploaded a lot of those. They're playing it because natutuwa sila or meron silang natututunan? If you see sa reaction nila, you'd see na they're very, very interested. It actually sparks their curiosity na parang, hey, what would happen kung palitan ko to nito? What will happen nga naman? Hindi ilaw or... Yeah. Wala naman mag-spark. Wala naman. So it's composed of about 20 blocks. Kasi pagka mag-short, di ba? Hindi, wala naman. Wala naman. So we designed it to be safe nga. So parang, yun yung one of the things that is na we find critical. Kasi one of the reasons kung bakit a lot of kids don't play with electronics is because there's a notion that it's dangerous. Talaga naman. And in fact, it's dangerous, which is the reason kung bakit usually, when you're playing this, usually you're allowed to touch something when you're just in high school level, right? Pero kasi, yung idea of what I want to be when I grow up happens at 8 years old eh. So if you want to introduce something, you have to start that early. Meaning na, one of the key things is making sure that the parents feel safe na ipalaro yung bagay na yon sa anak nila at that early stage. So which is the reason kung bakit we made sure na talagang totally safe siya. Walang mag-short doon kahit anong connection yung gawin ng bata. Walang magyayari na masama. Walang mag-i-spark, walang mangyayari masama. Kahit ibato-bato nila. Yung sa Indiegogo, anong target natin? How much? So we need to raise at least mga $80,000 sa Indiegogo. $80,000. Mga around for mga 3.5 million pesos. Tapos ang delivery natin is? We would be delivering by June. By June? Okay. Tapos, yung materials na ginagamit ba natin dito, locally fabricated sa Pilipinas? So ngayon, So ngayon, yung the units that we're producing, right, yung mga binenta na namin. Manual nyo ginagawa? Or meron kayong para mold na injection machine? Manually namin ginagawa yan. Pero in the future siguro, pagka mass production. That's the idea kung bakit kami magre-raise sa Indiegogo actually. Para maging scalable siya. Para ma-mold Hindi pa pwede siya. Sa 3D printer? Ngayon, actually, 3D printing yung ginagamit namin eh. So, mabagal siya. Mabagal. So, parang ang isang set, inaabot kami ng 3 araw para ma-produce. Ngayon, kung sakali magkaroon kayo ng injection mold, kaya naman. How many % mababawasan yung price? So, ngayon, ang saka minimum ba? Ilan ba? Ilan ba bababa kung, for example, how many orders ang kailangan? So, for 80,000 para ma-meet namin yun, kailangan kami makabenta ng mga around 700 units. May mold na kayo nun? May molde na kami yun. May molde na yun pagka nakuha yung target. Yes. So yung mold ba how much ngayon? Ang projection namin is parang aabutin kami ng mga 30,000, 40,000 ang kailangan naming i-produce para makapag dollars ba? Dollars. Para makakuha ng molde. Ilang molde ba yan? Mga 5 yata. 5 ang kailangan namin. 5? Marami. Baka mabawasan pa natin. JD, gumagawa ba molde? Mapakamahal naman ng molde, $40,000. Ganun talaga siya. So, pero at least, di ba, matagal mo naman gagamitin. Matagal naman. It's actually one of the Ikaw ba, wala kang deadline? Katulad ni JD? Actually, ang deadline nga namin is to end of 2015 din eh.
Okay. So, mainly because yung pera namin would last lang until end of 2015. 2015. Mhm. Mabigat talaga buhay startup, no? Lahat may deadline, no, JD? Meron. Mabigat. May pamilya ka ba? Wala. Buti na lang wala ka pang pamilya. Ikaw lang halos nag-ano. Sa team nyo, ilan na ba kayo ngayon? So, we're a team of 5 actually. Initial funding, how much? From Idea Space? So, Idea Space actually gave us around 500,000 pesos. Tapos, may additional ba? So, we managed to raise an angel round after then. Which is yung angel round na yun yung ginastos namin to last us for this year. Sino yung? Local at saka foreign investors. Mga magkano? In total, mga around 50. $50,000. $50,000. $50,000. Oo na, no? Mhm. Magastos din. Mhm. Kaya yung budget nyo is up to 2015. Until December lang, yeah. After that, so that's why it's really critical na mag-succeed yung campaign sa amin. naman. Kaya naman yan. Kasi yun yung mag-extend. JT, ano ng ba yung aming- dasal mo noon? Paano ka natulungan? Ano ba pinangako mo? Baka pwede niyang gayahin. Inuuna ko kasi sa dasal ko, bayan bago sarili ko. Ganun ba? Bayan muna bago sarili. Okay Ganun ka rin ba? Hindi, aminin na natin. Ang daming startup companies ngayon talagang. Yung first batch up to the third batch ng Idea Space. Wala pa naman talagang ganun kalaking revenues. Di ba? Yung kausap ko nga si Earl, yung funding na Idea Space, mga 2 years pa yata Mhm. Parang 100 million a year. Aha. More or less, ganun, di ba? Kaya iniisip ko, after ng 2 years, ano na yung susunod sa Idea Space? Sabi ko nga, just wish na merong mag-value talaga ng malaki Mhm. dun sa mga startups natin, no? Ilan na kayo lahat? 30 na, no? 30 na. Sabi ko, may mga promising naman. Sabi ko, baka po pwedeng magbenta ng shares, di ba? Para at least makapagdagdag dun sa Idea Space. Mhm. Sa batch nyo ba, sino-sino ba yung mga Mhm. nakita mo na okay lahat? Halos magagaling yung mga batch 2 ng Mhm. Idea Space. So, for example, lahat kami Mm. buhay pa rin in a way until now. So, Oo. that is good progress. Sumisipa pa rin. Sumisipa pa rin, may no? dedikado naman yung mga tao. May Oo, dedikasyon hindi naman. As long as you're alive, buhay ka ba? Buhay ka pa. Parang ganun. Ganun eh. Di ba? Ang hirap nun, no? Bandang huling. Ang ganito, may mga ganun startup, di ba? Lalaki ng valuation sa dulo. Talagang hirap di ba? Kaya nararamdaman natin kasi ang tagal na ng programa natin, pinakikiramdaman natin lahat ng mga startups natin ang nakita ko lang talaga, hindi talaga madali. No? Tama yan. Hindi, mas maganda pa magtrabaho ka na lang sa ibang kumpanya. Tama rin yan. Di ba? Pero kaya lang nandun yung passion mo Yeah. Nandun yung pride mo na kaya ko to Di ba? Kaya natin Pilipino ako madiskarte Mhm. Di ba? Ibig sabihin, siguro kailangan lang na konting sipa pa. And I hope na yung company mo talagang mag-succeed kung 2015. Sana yung launching nyo nga, pag panalangin natin, JD, baka malakas ka sa taas, last quarter, mahabol ka. Meron pa ako utang sa kanya. Ipopost ko yung campaign niya. Ganun ba? Kanino? Sa kanya. Hindi, medyo na-busy lang ako. Ganun. Tulungan natin, kaibigan natin. Lahat naman ng ng startup, wala naman tayong tinitignan dito diba? Kahit sa kabila ka pa, dito ka pa galing. Diba? Kung sa Globe ka, sa Smart ka, tulong-tulong. Kasi, ang mahalaga yung community. Tama yan. Kaya iniisip ko nga, pagka nawala Idea Space, baka mahirapan na yung community. Diba? Pagka wala na tayong pinili masyado, hindi ko na alam kung the next 2 years, kung ano mangyayari dito sa community natin. May mga bagong pumapasok, may mga nagkakaroon naman ng valuation na maganda. Tingin ko naman may darating at darating. Oo. Lagi naman may pinapadala galing sa taas Oo nga, di ba? Malamang, di ba? Si Joshua naman yung susunod na Zino. Hopefully. Di ba? Tignan natin. Kaya, ang tingin ko, siguro, JD, Josh, kailangan tulungan lang, no, sa community natin, yung mga previous na naging guest natin dito, sila Zipmatch, sila Caliber. Kasi titignan mo, nung pupunta sila dito, talagang wala napakababa ng valuation. Yung i-pitch nga lang yung yung idea, napakahirap Kayo ba,
ikaw, nung pinitch mo, Josh. Sumuko nga ako sa pagpipitch nung pagkatapos nung pag-graduate namin sa Idea Space. So yung mga unang 2 buwan doon, subok kami ng subok na mag-pitch. Pero makikita mo na mahirap ibenta pag wala kang revenue. So mahirap ibenta yung idea. So that's the reason even nung back then we decided na kailangan tayong mag-focus na lang sa produkto. Kailangan natin siya matapos. Kailangan nating i-prove na merong mga tao that thinks that this is a very good product. Marami naman talaga, di ba? Yung syempre pinaalam mo yun sa parents mo. Yeah. Sa mga kaibigan mo. Anong sabi nila? They're very supportive naman. Yun naman yung isa sa mga pasasalamat ko na even if they know na mahirap siya, they know na parang maraming sinasakripisyo and malaki ang risk. Talaga? Kasi, grabe. So parang, gusto mo sweldo ka ng 50,000 a month. Okay na yun eh. Di ba? So parang, sa galing mo na yun. JD, magaling to eh. Oo. Magaling. So very supportive naman sila, which is the reason why I'm happy. You know? Pero pressure din yun na parang nakita mo yung mga tao na merong is depending on you, who believes in you. Saka investors mo, di ba? And then you're more pressured na kailangan ko makapag-deliver ng resulta talaga. Sa iba, JD, nung sinabi mo sa akin may investor ka rin, hindi ka ba pressured dun sa investor mo for the last 7 years? Ito kasi kailan ba pumasok yung unang investor mo? Yung naging partner mo, sabi mo? Ito lang yan eh. Recently lang, mga almost 2 months na ngayon or hindi, yung before. Sabi mo meron kang partner ba nun? Wala. Talagang ikaw lang? Ako lang. Wala akong pressure nun. Sarili ko lang. Alam ko ng pressure mo si Mrs. Siya pressure. Buti na lang tumiming. Ngayon, may parating kaming anghel. Oo, no? Diba? So, inspirasyon yan. Oo, yun. Parang 10 doble nga yung lalo ko na-inspire. Oo naman. Diba? Hindi na sa company, hindi na sa game, doon na sa magiging baby. Alam na ba natin kung babae lalaki, di ba? Hindi pa ba? Oo, may i-announce ko soon pagka nandyan na. Kailan ba due date niyan? Mga patapos ng December, January. Parang papatak ng Pasko or New Year. Magandang regalo sa inyo yan. Di ba? Yeah. O pagka dalhin mo rito, ha? Next year. Dalhin mo rito kasi meron kaming sinuportahan doon yung si Baby Nathan, yung kay Archie, yung maliit lang yung gut niya, yung bituka niya, konti lang. Nagano kami dito, nag-crowdfunding kami dito sa studio. Ginastos yata nila, kulang 6M eh. Okay naman yung baby na ngayon. Kaya gusto ko papuntahin yung baby rito. Para, kasi kailangan lang ng panalangin. Yun mas grabe noon, ang sakripisyo noon. Yung hindi siya dumi-dumi. Kaya ang daming operation. Siguro, hindi lang 10 operation dinanas ng bata. Months lang yun. Kaya sabi ko, sana makapunta rito para makabati dito sa bigatin. Di ba? Ikaw naman, Josh, ano abangan natin sa'yo? Kung magsasucceed yung crowdfunding campaign. Magsasucceed yan, hindi. Magsasucceed yan. Okay. Tapos, bagong lahat, meron tayong kaibigan natin na sa linya ngayon, yung sa Cloud Farm, si John Ray Altibo. Hello? Hello. Yes, good morning. John Ray? Good morning. Nag-impake na ba kayo? Biyahe pa kayo ng no? Saan kayo papunta? Cebu ba? Davao. Davao, sorry. Yes, bigyan mo nga kami ng idea ano tong HIT, stress analyzer. Yung stress analyzer, yun yung device namin. So, ang ginagawa niya is pag-monitor, analyze, and control yung condition ng mga cups. Like, yung palay. Like, yung sa monitor, monitor yung mga heat levels, light intensity, relative humidity, swim motion, and all other content parameters. And remotely connected siya sa app so that it allows farmers to real-time monitor and get notified when attention is required. Then sa analyze, yung mga nag-gather na data, ina-analyze sa cloud namin, sa software, sa database.
para makita yung anong needs na kailangan gawin dun sa farm or sa crop. Is for help ang farmers to Bali, do better. ito ba application ba to? Is this an application ba? It is a device and application. Then Device, you can know hardware and software. you can know this ba remotely malalaman mo to, no? Remotely ba malalaman natin yung datas? Oo. Kahit nasa Davao ka, tapos yung farmer, o kahit nasa Manila ka, saka yung farmer nasa Davao, remotely monitored mo yun. Kung ano nangyayari sa crops mo. So, magagawa mo ng paraan kung kailangan na ba siyang diligan or affected ba talaga. Kung affected siya masyado sa matinding init. Kung maraming tubig, kaya rin ba? Kung maraming tubig, pwede din. Kasi meron siyang thermostat. So, malalaman mo yung kung tama ba yung tubig niya, kung kulang ba o kung sobra gano'n. So, ganun siya. Pero more likely, yung analyze niya is yung para sa kulang talagang tubig. Kasi tinawag siyang express. Kasi nakapokus siya sa heat. Pero pwede pa rin siya kahit yung baha o gano'n. Okay. Bali, isa ka sa mga sa top 10 ng Idea Space. Magkano yung funding na nakuha natin? Yung sa Idea Space, andun naman sa website nila. So, sila nagpo-provide sila ng 500,000 seed capital or investment. Saka, another 500,000 for in-kind support, like acceleration, training, and gano'n. Kamusta naman? Mayroon na ba tayo may mga inquiries na ba tayo sa mga possible na magiging customers natin? Ano po? May mga possible na kliyente natin dyan sa application na yan, sa device. May mga nagtanong na ba? Meron na kaming target. So far, yung first talaga ng target sa mga government muna kasi para ma-prove talaga na kasi mas madaling pumasok sa mga government agency sector saka para makita din nila yung needs talaga. Okay. Tapos tanong ko, yung mas maganda kung sa yan muna lang sa government para mapayagan talaga. Yung pricing ba natin is this per hectare ba to? Or per device? Per device yung pricing ng yung product. Sa yung capacity niya based sa calculation is kunyari, meron ako isang hektaryang palay. Magkano yung gagastusin ko to monitor that? Isa lang. Kailangan mo magkano yun? Magkano yun? Ngayon, medyo mahal pa kasi nag-uumpisa pa lang. Hindi pa volume yung pagkuha namin ng mga materialis. So, aabot talaga siya ng 20K. Magkano? Na-target din namin pababain yung cost niya. Magkano ulit? 30K. 30K? Currently yung cost namin. Pero mapapababa pa natin yun, no? Target talaga namin pababain. Kasi found talagang kaya namin siya pababain kung magbo-volume yung pag-face namin ng mga components ng device namin. Okay, maraming salamat, John Ray. Ingat kayo sa biyahe. Okay, salamat. Okay, yun. Di ba? Yun yung isa sa mga startup ng Idea Space. May additional 500,000 daw eh. Ganun. In kind daw? Paano ba yan? So, bibigyan kanila ng cash. Okay. And then, yun yung cash component. Yung in-kind, yung papa-opisina ka. Okay. Tutulungan kang sa legal na requirements sa pagtatayo ng kumpanya, among other things. Pero honestly, yung 500,000 gano'ng tatagal? Depende sa kumpanya eh. Mahirap, for example, for a hardware team like us. Saka ilang employees mo nun? Malamang ikaw lang, saka ikaw lang, ganun ba? Nung nagsimula kami, 3 kami. Tapos dahil... Nagbabayad kayo ng office nun, hindi? Hindi, sa Idea Space. Okay. Pero wala kaming sinusweldo nun. Sa lahat talaga nung... How many years yung wala kayo sinusweldo? Yung unang isang taon namin, wala kaming sinusweldo. Lahat kayo? Lahat Ilan kami. kayo nun? 3. 3? Okay. Mabigat, ha? Kaya So, pag sa mga nag-startup, kasi isipin nyo na, within
isang taon na walang sweldo. Buti Ikaw- isang taon o 7 taon. Wala sweldo. Hindi. Tapos, pinasusweldo mo pa sila dahil kinakailangan. Alam mo yun, ikaw yung kumakayod para ibigay mo lang. Hindi ko nga alam yung salitang sweldo. Isusweldo ba ako? Grabe. Buti nga si Steve Jobs may $1 eh. Zero. Ikaw zero. Hindi, tingnan totoo. For how many years yun? 7 years yun. Priority ko yung sweldo ng tao, ng opisina, lahat sa gobyerno, taxes. O, ganun. Sige. Tama-tama. Ngayon, yung mga kapos sa sweldo, di ba? Alam nyo ba ang Sogo, pwede kang kumuha ng 10% discount. Ang laking bawas niyan, ha? Oo. I-text lang po natin yung word na VGATIN, Victory India Golf Alpha Double TIN sa 0998-9984-444. Tapos hintayin lang po natin yung reply code ng Sogo po. Ulitin ko lang po yung number, no? 0998-998-4444. Text lang po natin yung word na VGATIN, Victory India Golf Alpha Double TIN. Valid po to sa 6 hours and below and valid din up to November 30, 2015. Maraming salamat sa sponsor natin na Sogo. Yun. Napag-usapan natin, kulang na kasi tayo sa oras. Di ba? Ano yung abangan natin, JD? Sa'yo? Abangan nyo po ang kabuuan ng Nightfall Escape. Mhm. And abangan nyo yung matagal nang inihirit ng maraming gamers. Kung may suporta ba si Ara Cruz, may parating na karakter. Abangan nyo yung storya. And marami pa kaming ipapakita sa kabuuan ng mansion. And subaybayan nyo yung mga susunod na kabanata ng Nightfall. And may susunod kaming game na sa Steam Greenlight na, Orient Blade. Ito mas kaabang-abang at marami kaming pinapakita sa ating kultura mula buhat pa nung bago dumating ang mga Espanyol. And yan, supportahan nyo lang po. And I hope patuloy yung marami ring ma-inspire na gumawa ng laro na mula sa inspirasyon yung kultura ng Pilipino. Kasi global na tayo ngayon. Yun na yung market natin. Yun, galing naman. Josh? Suportahan niyo po kami sa launch namin this November 9. Yung website ng Indiegogo? Ang ngayon po, pwede kayo mag-register sa website namin, www.tactiles.io. That's Tango, Alpha, Charlie, Tango, Indigo, L, Echo, at saka Sara. Okay. Tapos yung sa Indigo, meron bang website na? I-inform na lang po namin. Pwede kayo mag-register sa website namin ngayon. Pag Okay. nag-launch kami, sasabihan po namin kayo. Okay. Kaya maraming salamat po sa mga nakinig. Ellison Barcelo po. Next Saturday din po uli, magiging visit natin yung mga startups na galing po sa Idea Space. Salamat po. With branches all over the Philippines, Thank you. Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Anumang pahayag, pananaw at opinyon na inyong narinig mula sa katatapos lamang na programa ay sa ating pahayag, pananaw at opinyon ng mga hosts at ng kanilang